Simulan natin sa tanong na alam mo ba na ang ilan sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pati ilan sa mga barko ng Philippine Navy ay gawa mismo dito sa Pilipinas. Ito ang matinding plano ngayon ng gobyerno para palakasin pa ang ating armed forces, partikular na ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Dahil sa kakulangan ng mga barkong pandigma ng Pilipinas at ng mga barko ng Philippine Coast Guard, napakarami mga barko na pumapasok sa ating mga teritoryo na hindi man lang nagpapaalam sa ating mga sundalo. Tila ba ay binabaliwala nila ang depensa ng Pilipinas. Kaya naman sa balitang ating nakalap napakagandang balita patungkol sa pagpapalakas ng ating armed forces sa paggawa ng mga barkong pandigma dito mismo sa ating bansa. Ano nga ba yan? Lahat ng yan ay pag-uusapan natin sa video na to. Pero bago yan, ilike mo muna ang video, mag-subscribe at huwag mo kakalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated kung may bago tayong video, lalong-lalo na sa mga sumusuporta talaga sa pagpapalakas ng ating armed forces. Huwag na nga natin patagalin pa dahil sa ating balitang nakalap bubuksan na ng gobyerno ang mga investors na dito na mismo magtayo ng mga pasilidad o mag-manufacture. Sa madaling salita, dito na gagawin mismo sa ating bansa ang mga kagamitang pangmilitar kagaya ng mga tangke, assets, lalong-lalo na ng mga barkong pandigma para sa Philippine Navy at mga patrol vessels naman para sa Philippine Coast Guard. Ito na nga matagal na pinakainaantay ng sambayan ng Pilipino na tayo na mismo ang gagawa ng sarili natin mga barkong pandigma, mga barko para sa Philippine Coast Guard. Para sa mga karagdagang detalye, panoorin mo ng buong video na to. Dahil nga sa nangyayari sa pagpasok ng mga Chinese vessels sa ating mga teritoryo sa katubigan ng Pilipinas nang hindi man lang nagpapaalam na tila ba ay binabaliwala talaga ang puwersa ng PCG at ang puwersa ng hukbong-dagat ng Pilipinas. Show of force nga ang ginagawa ng China sa mga katubigan ng Pilipinas. Kaya naman kailangan na talaga nating aksyonan sa pamamagitan yan ng pagbili pa ng mga karagdagang barkong pandigma at ng mga patrol vessels para sa Philippine Coast Guard. At sa balitang ating nakalap nga ay pinaplansya na ngayon ang batas sa paggawa ng mga armas ng Pilipinas dito mismo sa ating bansa. Hindi lang ito makakatulong sa ating Armed Forces of the Philippines, partikular na sa Philippine Navy at sa Philippine Coast Guard, makakatulong rin ito sa mga mamamayan ng Pilipinas. At dahil dito na nga gagawin ng mga military assets natin in the future, pati mga mamamayan ng Pilipinas ay makikinabang dito. Magkakaroon na ng trabaho para sa mga mamamayan ng Pilipinas. Magandang plano ito ng ating gobyerno. Matutulungan na ang ating armed forces makakamura sa paggawa ng mga barko, paggawa ng mga tangke, mga kagamitang pangmilitar para sa ating mga sundalo. Magkakaroon pa ng trabaho ang sambayan ng Pilipino. Kaya naman talagang panalo dito ang sambayan ng Pilipino. Pero ano-ano nga ba ang mga dapat unahin o ang mga karagdagang mga armas na dapat gawin dito mismo sa ating bansa na kailangan na talaga ng ating Armed Forces of the Philippines, mga bagay na kailangan na madaliin at ano-ano nga ba ito? Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay nakagawa na mismo ng mga sariling barko para sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Dito mismo ginawa sa Pilipinas. May kalakihan ng barko na ito ng before. Kaya naman pala ng Pilipinas na gumawa ng ganitong mga kalalaking barko para sa before. Magagawa rin ito para sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard. At sa mga hindi nakakaalam, local manufacturer din ang gumawa sa mga MPAC ng ating Philippine Navy na kargado ng mga Israeli anti-ship missiles. At sa katunayan, ang mga Shaldag Fast Attack Interdiction Craft na binili natin mula sa bansang Israel ay may kasamang transfer of technology na nangangahulugan lamang na pwede na tayong gumawa ng ganitong disenyong barkong pandigma dito mismo sa ating bansa. At sa katunayan, nakagawa na nga tayo ng 2 barkong pandigma o 2 Fast Attack Interdiction Craft para sa Philippine Navy, gawa ng mga Pilipino, gawa mismo dito sa ating bansa. At sa hinaharap ay hindi malabo na makagawa rin tayo ng mas malalaki pa mga barko gaya ng mga Jose Rizal class frigates ng PRP Miguel Malvar na binili natin mula sa South Korea. In the future ay tayo na mismo ang gagawa ng ating mga barkong pandigma at hindi na nga lang tayo aasa sa mga manufacturer mula sa ibang mga bansa. Tayo na mismo ang gagawa ng ating mga kagamitang pangmilitar, military assets, hindi na ng mga barko, mga warships o mga patrol vessels para sa Philippine Coast Guard, maging mga tangke para sa Philippine Army at mga missiles, magagawa na natin. Kung ang ibang bansa ay kayang-kayang gawin ng mga ito,
bakit hindi natin magawa dito mismo sa Pilipinas para sa pagpapalakas ng ating depensa. Kayo, ano masasabi niyo dito sa video natin ngayon? Sa pagpapalakas ng Pilipinas, sinimulan na nga na ipasa ang batas sa paggawa ng sarili nating mga armas, mga military assets para sa ating armed forces. Magkomento lang kayo dyan sa ibaba. Ano nga bang dapat unahin ng military assets na gawin dito sa Pilipinas? Barkong pandigma, patrol vessels para sa Philippine Coast Guard o mga tangke? Magkomento lang kayo dyan sa ibaba. Maraming salamat. Lahat ng comments nyo ay aking babasahin syempre at pupusuan. Kung nagustuhan mo ang video, huwag mo nang kalimutang i-like, mag-subscribe para sa mga sumusuporta at sumusubaybay sa pagpapalakas ng AFP. At syempre, huwag mo na rin kakalimutan pindutin ang notification bell para mauna ka na mapanood ang ating mga videos. Maraming salamat.